Magandang araw po mga ka-recap. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Cha Min-woo. Habang papunta si Cha Min-woo at si Beelzebub sa auction para kunin ang perang kinita nila sa pagbebenta ng Mana Stone ni Rizal, ay nakasalubong nila si Hunter Reaper. Hinihintay daw niya si Hunter Baphomet. Ano kaya ang sadya ni Reaper kay Min-woo? Sa isang restaurant naman ay kumakain si Echidna, CEO ng Art Guild, si Valkyrie, at ang dalawang babaeng kasama nila sa guild. Habang nag-uusap ang tatlo, si Valkyrie naman ay tila wala sa sarili at nakatingin lang sa kanyang telepono. Nagkakayayaan ang tatlo na kumain nag-ice cream dahil sa init ng panahon pero biglang nagreklamo si Valkyrie. Hindi daw siya masaya, tinanong ng mga kasama niya kung kanino. Sinabi niya na Ismin Daehyun, kilala bilang Hunter Aban. Nagkita daw sila ilang beses at pumayag siya dahil interesado daw siya sa kanya pero parati na lang daw itong nagsasalita ng gusto niya. Tama nga siya at mas gusto niya ang mga tulad ng isang hunter. Biglang sinabi ni Echidna na si Baphomet ang gusto niya. Pero paano daw yan dahil binasted siya nito? Sinabi ni Valkyrie na hindi siya nabasted, hindi pa nga siya nagsabi ng damdamin niya kay Cha Min-woo. Niyaya niya lang itong kumain silang dalawa bilang selebrasyon sa pag-clear nila ng tower. Pero nang niyaya niya daw si Hunter Baphomet ay hindi siya pumayag, marami daw siyang kailangang gawin tulad ng pagkuha ng assessment sa Hunter Headquarters, maglinis at mag-ayos ng mga iniutos ng matatanda. Kaya wala daw siyang panahon. At ano naman daw ang problema kung mag-isa lang siyang kumakain? Kahit ang dalawang babae ay di maintindihan ang pag-iisip ni Baphomet at nakuhang tanggihan si Valkyrie. Baka daw may nobya na siya. O baka lalaki daw ang gusto niya. Sinabi ni Echidna na baka hindi lang siya type ni Baphomet. Hindi maipinta ang mukha ni Valkyrie dahil sa mga opinyon ng kanyang mga kasama. Sa isang hotel naman ay sumama na nga si Min-woo at Beelzebub sa kay Hunter Reaper at kumain sa isang eksklusibong kwarto. Sinabi ni Reaper na umorder lang daw sila ng kahit anong gusto nila. Pasasalamat niya ito kay Hunter Baphomet dahil nakalabas sila ng ligtas sa tower. Sinabi din ni Reaper na huwag na masyadong maging formal sa pananalita si Baphomet sa kanya. Total ay magkasing edad lang naman sila. Tinanong ni Baphomet si Reaper kung pinaimbestigahan daw ba siya nito. Hindi sumagot si Reaper at iniba ang usapan. Gusto niya daw sanang kumpirmahin kay Hunter Baphomet kung siya nga ba ang nakaklear ng Tower of Mazes. Tinanong niya daw ang Art Guild kung sila ba ang nakaklear ng tower pero hindi rin daw sila. At ayon din sa headquarters ay gustong itago ng Hunter ang kanyang pagkatao. Wala rin daw siyang magagawa kung pilit itong itanggi ni Hunter Baphomet. Pero may gusto sana siyang pabor na hihilingin sa kanya. Gusto niya magtrabaho si Hunter Baphomet para sa kanya bilang isang mersenaryo. Naghahanap kasi siya ng Hunter na kasing galing ni Min-woo sa pakikipaglaban at may kakayahang makapasok sa mga palapag ng tower ng walang problem. Siyempre babayaran niya daw ito ng malaking halaga. Tinanong siya ni Baphomet kung tina-target ba niyang pasukin ang mga tower na masyadong delikado kaya naghahanap ito ng mersenaryo. Tama daw si Hunter Baphomet at may natagpuan siyang tower na parang katulad ng Tower of Mazes. Biglang sinabi ni Cha Min-woo na 800 million ang gusto niyang bayad. Nagulat pati si Beelzebub sa sinabi ni Min-woo. Para kay Min-woo, kung delikado daw ang tower na pupuntahan nila ay dapat lang na malaki din ang bayad. Pero biglang sumang-ayon si Reaper sa halagang inalok ni Min-woo. Nagulat silang dalaw at tinanong ni Beelzebub kung marami daw ba siyang pera. Habang nag-uusap ay may biglang pumasok sa kanilang kwarto, tinawag nilang binibini si Reaper. Sana daw ay tinawagan sila nito para napaghandaan ng maayos. Humingi sila ng paumanhin, tinanong nila si Reaper bakit binibini ang tawag sa kanya at tila iginagalang siya ng mga tao dito. Sinabi ni Reaper na sa kanila ang hotel na ito. Natulala si Min-woo at Beelzebub habang tinitingnan si Reaper. Nalito naman si Reaper sa naging ekspresyon ng dalawa. Para sa kanila ay nakakasilaw sa yaman si Reaper. Sinabi ni Reaper na ang tower na papasukin nila ay ang Tower of Sanctuary. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa tower na ito? Sa Hunter Headquarters naman ay naroon si Team Manager Ha Jae-wook. Pinag-uusapan nila ang Tower of Sanctuary. Balak umanong i-clear ito ng Guildmaster ng Sangwon Guild. Pero nasa loob pa raw ang tatlong miyembro ng Sangwon Guild. Kailangan nilang magpadala ng support operation sa tatlong hunter na nasa loob bago pa dumating ang Guildmaster ng Sangwon Guild.
Kailangan niya ng mga desenteng hunter para bumuo ng support operation. Habang naglalakad siya ay napansin niya ang may ingay na hunter. Walang iba kung hindi si Cha Minwoo at si Hunter Reaper. Pinipilit nilang pumasok sa Tower of Sanctuary pero ayaw pumayag ng babaeng nagbabantay at hindi niya rin pwedeng sabihin ang dahilan. Pero biglang lumapit si Team Manager Ha Jae-wook at sinabi na papayagan niya daw sila. Binati niya si Hunter Baphomet, matagal-tagal na daw bago silang nagkitang muli. Nag-usap ang tatlo at inalok ang dalawa na maging miyembro ng support operation na ipapadala nila sa Tower of Sanctuary. Parehong panalo daw sila sa kasunduang ito dahil makakapasok na sila sa tower ng legal habang siya naman ay makakapagpadala ng mga desenteng support hunter. Tinanong siya ni Minwoo kung ano ang kanyang pinaplano. Sinabi lang ni Jae-wook na hawak niya ang department na nag-aalaga sa pangangatawan ng mga hunter. At lahat daw na nagtatrabahong hunter ay kailangang e-respeto. Sa isip ni Reaper ay hindi siya makapaniwala na kailangan pa nilang kumuha ng ibang hunter, siguro ay nasa loob ng tower ang isang napakahalagang hunter. Kaya tinanong niya si Jae-wook kung sino ang mga hunter na kailangan nilang i-assist. Una daw ay si Hunter Chu, ang kanang kamay ng guildmaster ng Sungwon. Sunod ay si Hunter Nelia, isang A-rank at isa siyang summoner at nag-iisang babae, at ang huli ay ang kapatid ng maalamat na si Raven, si Hunter Griffin. Magkikita na kayang muli si Cha Minwoo at Hunter Griffin sa loob ng tower. Sa isang banda naman ay makikita ang mga nawasak na gusali at nag-aapoy na mga establishmento. Ang mga tao ay nagtatakbuhan at humihingi ng tulong dahil sa mga nagkalat na monster sa daan. May isang bata na tinatawag ang isang lingbata sa pangalang Do Soo-hyuk. Ginigising niya pala ang kanyang nakakabatang kapatid dahil naaksidente sila. Hindi na nila makita ang kanilang mga magulang. Sinabi ng nakakatandang kapatid na maghahanap siya ng tulong at hahanapin niya ang kanilang magulang kaya huwag daw siyang lumabas ng sasakyan. Lumabas at umalis na nga ang nakakatandang kapatid para maghanap ng tulong pero nagmamakaawa ang bata na huwag siyang iwan. Biglang nagising si Hunter Griffin. Panaginip lang pala lahat. Niyaya na siya ng kasama at ipinagpatuloy ang pag-raid sa tower. Sa hospital naman ay pinuntahan ni Minwoo ang doktor para ipatingin ang kanyang braso. Sinabi ng doktor na ibang klase ang pag-aalaga niya kay Minwoo na katulad sa mga guild masters. Sana daw ay hindi na siya umalis sa kanyang guild. Sinabi naman ni Minwoo na wala siyang magagawa dahil kailangan niyang pumasok sa mga tower. Ayon sa doktor ay narinig niya na ang Tower of Sanctuary ay kakabuo lang at wala pang masyadong impormasyon dito. Sigurado daw ba si Minwoo na magiging maayos lang siya? Kahit support lang ang kanilang gagampanan ay siguradong mapapalaban pa rin sila. Tinanong ng doktor kung ano naman daw ang sinabi ni Song-on tungkol dito. Ayon kay Minwoo ay ilang araw nang hindi tumatawag si Song-on sa kanya. Baka daw busy lang ito sa pagligpit ng kalat na ginawa niya sa butterfly sect. Pero sa isip ng doktor ay kahina-hinala na hindi nagpaparamdam si Song-on. Biglang kinuha ng doktor ang kamay ni Minwoo. Nag-aalangan pa si Minwoo pero sinabi ng doktor na wala siyang gagawing masama. Hinawakan niya kamay nito at inactivate ang kanyang skill. Biglang lumiwanag ang kamay ni Minwoo. Namangha naman si Minwoo sa nakikita. Tapos na daw sabi ng doktor. Pakiramdam ni Minwoo ay napakagaan ng kanyang kamay. Nang tiningnan niya ay may nakita siyang kakaibang sa kanyang braso. Ang mga yan daw ay spirits. Hindi pa masyadong magaling ang kanyang braso at maaari pa itong ma-dislocate. At kapag nangyari daw ito, ang mga spirits ang aayos ng problema. Bakit daw sila nakangiti? Tanong ni Minwoo. Dahil ang mga spirits niya ay masayang pinapagaling ang mga tao. Akala daw ni Minwoo ay isang wizard ang doktor. Sinabi ng doktor na spirit arts ang tawag dito. Wala siyang kapangyarihan sa pakikipaglaban kaya noong hunter pa lamang siya ay tanging support lang ang ginagawa niya sa iba, dati daw ay iilan lang ang support na katulad niya. Kaya imbes na hunter ang tawag sa kanya, tinatawag siyang buffer. Sa di kalayuan naman sa may simabehan, ay may isang pastor na taimtim na nagsesermon, marami ang naantig sa kanyang pagsasalita. Iba't ibang klase ng tao mapabata man o matanda, malaman ang kanyang mga sermon na akma sa kasalukuyang buhay ng mga tao. Matapos ang misa ay agad siyang nilapitan ng babae at ito ay si Peacemaker. Magaling daw ang kanyang pagkakasermon. Saan niya daw ito natutunan? Natutunan niya daw ang pagsasalita sa iba't ibang tao, ang pastor pala ay walang iba kung hindi si Loki.
Sinabi ni Peacemaker na mukhang inakit ni Loki ang mag-inang malagkit ang tingin sa kanya. Inakit niya ang mag-ina para makuha ang posisyon ng pagkapastor. Pero ang tanong, nasaan na daw ang asawa ng babae na siyang dating pastor sa simbahang ito? Sinabi ni Loki na wala siyang alam. Tanging ang mag-ina lang ang nakakaalam. Tinanong ni Loki si Peacemaker kung sigurado ba siyang ayos lang na mag-relax siya. Dapat daw ay hindi niya hinahayaan ang target niyang si Baphomet. Sinabi naman ng babae na mukhang natatakot ang dakilang Loki kay Baphomet. Pero huwag daw siyang mag-alala dahil lahat ay naaayon sa kanyang mga plano. Sumunod na mga araw ay nagkitang muli si Hunter Reaper at Cha Min-woo. Ito na pala ang araw para pasukin nila ang Tower of Sanctuary. Napansin ni Min-woo na masyadong excited si Reaper. Natural lang daw na ma-excite siya dahil sila ang unang hunter na makakapasok sa Tower of Sanctuary maliban sa advance party na pinadala ng headquarters. Ang pakiramdam daw na makakuha ng bagong impormasyon sa mga hindi pa natutuklasang lugar ang nagpapasaya sa kanya. Marami daw siyang dalang gamit sa kanyang inventory na sapat sa 3 taon bawat hunter. Hindi makapaniwala si Min-woo sa narinig. Mukhang balak yata mamalagi ni Reaper sa tower sa loob ng 3 taon. Ayon kay Reaper ay paghahanda lang ito sa anumang posibleng mangyari. Sinabi ni Min-woo na sana hindi nakalimutan ni Reaper ang kondisyon niya bago pumasok sa tower. Hindi siya gagamit ng passive at active skill. Tinanong siya ni Reaper na kung ayos lang ba sa kanya na lumaban na walang ginagamit na skill. Ayon kay Min-woo ay kailangan niyang gawin ito para mas lalong mahasa ang galing niya sa pakikipaglaban at nang lumakas ang katawan niya. Hindi daw siya lalakas kung patuloy siyang dedepende sa kanyang mga skill. Huwag daw mag-alala si Reaper dahil ililigtas niya ito sapagkat kailangan niyang mabayaran ng 800 million won. Bago sila pumasok ay may kailangan pa silang hintayin. Dumating na nga siya. Siya ang assistant ni Ha Jae-wook, si Ji-hyun. Pinasama pala siya ni Jae-wook para obserbahan si Baphomet. Ang kanyang codename ay Zest, isa siyang A-rank hunter. Sinabi ni Min-woo na mukhang nandito si Hunter Zest para obserbahan siya. Ayon kay Hunter Zest ay wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ni Min-woo. Ngayong kumpleto na sila ay pwede na silang umakyat sa tower. Isa itong lumulutang na tower at kailangan nilang gamitin ang isang device na konektado sa tower para makapunta doon. Ayaw ng dalawang subukan ito kaya inutos ni Reaper kay Min-woo na siya ang sumubok. Pagtapak ni Min-woo sa device ay agad siyang itinapon nito sa tower. Ilang sandali lang ay bumalik si Min-woo at sinabi na didiretso sila sa waiting room gamit ang device na ito pero mag-ingat lang sa paglanding. Nauna nang pumunta si Hunter Zest pero si Reaper ay tila kinakabahan pa. Bigla siyang binuhat ni Min-woo at agad na lumipad papuntang tower. Nakarating na nga sila sa waiting room habang si Reaper naman ay tila hindi pa naka-recover. Wala silang makitang daanan papunta sa susunod na palapag pero may nakita silang button. Pinag-uusapan nila kung kailangan bang pindutin ang button at pagplanohan kung paano maklear ito. Pero nagulat sila nang biglang pinindot ni Baphomet ang button. Dapat daw ay nag-usap muna sila. Pero huli na ang lahat dahil na-activate na ang quest. Biglang lumabas ang napakaraming monster at kailangan nilang maubos ito sa loob lamang ng 10 minuto. Sinabi ni Baphomet na ano pa daw ang ginagawa nila. Ilabas na nila ang kanilang sandata. Makeklear kaya nila ang unang palapag sa loob lamang ng 10 minuto. Ano pa kaya ang naghihintay sa kanila sa mga susunod na palapag? Alamin natin yang mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!